Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's nako, ito pong si Henyo Master Joey De Leon ay nasa gitna na naman ng isang kontrobersiya dahil dun sa latest na comment niya on live television. At dahil doon, nanawagan itong mga netizens sa MTRCB dahil daw masyadong insensitibo yung binitawang salita o yung binitawang joke ni Joey De Leon na may kinalaman di umano, sabi nung iba, tungkol sa mental health issues. So kasi ang nangyari dyan, sa isang segment ng EAT, nagbitaw po ng joke si Joey De Leon at yun, napansin po ng mga netizens. Alam niyo mga kababayan, ang nag-react lang naman dito ng negative, syempre yung mga mga panatiko at mga fans ni Vice Ganda at ng It's Showtime. Pati na rin mga fans ng ng Tape Bulaga. Ayun lang naman ang magre-react ng negatibo Siyempre, usong-uso kasi ngayon yung silipan. Konting salita mo na medyo hindi maganda ang dating sa kanila, papalakihin nila at gagawin nilang issue. Tapos ngayon yan kakalampagin itong MPRCB. At lagi nilang idinidikit siyempre itong pamunuan ng MPRCB dito sa EAT. Kasi alam naman natin na si Lala Soto, itong si Chairperson Lala Soto ng MPRCB, ay anak ni Tito Sen, ni former Senate President Tito Soto. So kaya kaya lumalala yung yung issue kaya lumalala rin yung sitwasyon. Kasi lagi nilang idinidikit 'yon. Ganun talaga, wala tayong magagawa yun ang nakikita nilang butas kasi sa issue wala silang makita masyadong butas dun sa issue, kaya ang hinahanap nilang butas ay yung relasyon ng MPRCB Chairperson Lala Soto kay Tito Sen, at lagi nilang sinasabi bias daw etong MTRCB. So nako, ito panibago na namang issue at marami po talaga ang nag-react dito. Ito, papakita ko sa inyo yung nangyari. Pakita ko sa inyo yung nangyari dyan po sa segment ng EAT na na Gimme 5. So ito mga kababayan Nasabit, necklace. Kaya mo yan. 30 seconds. Necklace. Sige! Go, 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 go! 39 seconds. Time's up. Lubid, nakakalimutan nyo. Sayang. Lubid. Garland. Alright, so yun po yung yung nangyari dyan po sa Gimme 5 segment ng EAT noong nakaraang Sabado. Ang nangyari, ang pinakatanong kasi, ano yung mga sinasabit sa liig? At mukhang nahirapan yung contestant. Ang nasagot niya lang out of 5 isa lang yung necklace. At nung tapos na yung oras, ang sabi ni Joey De Leon, lubid, nakakalimutan nyo yung lubid. So yung joke na yun mga kababayan, napakalaking issue sa mga namumuna sa EAT. Ito mga kababayan, yung report ng PEP. Basahin natin. Trending online ang veteran comedian at TV host na si Joey De Leon. Simula pa kahapon. Trending po kasi sa X o sa former na Twitter. Ang nagtrending po, Joey De Leon, si Atasha Mulak, MTRCB, Lala Soto. Yan po yung apat na nagtrending. Interconnected po yan sa EAT kasi si Atasha Mulak pinakilala po yan nung Saturday. Ito siya po ang bagong membro ng Dabar Cats. Tapos itong si Joey De Leon, itong issue ng pagjo-joke niya tungkol dun sa lubid.
At nadamay na rin MTRCB kasi nga nananawagan itong mga namuna dito kay Joey De Leon, at sila'y nananawagan sa MTRCB na aksyonan yung joke ni Joey De Leon. At syempre Lala Soto, kasi si Lala Soto ang chairperson ng MTRCB. So yun po yung nagtrending. At talaga ng mga hindi nakaligtas sa mapanuring netizens ang binitawang biro ni Joey sa gitna ng game segment na Gimme 5 ng noontime show na EAT na napanood sa TV5 araw ng Sabado. Sa round 1 ng nasabing segment ay kailangang magbigay ng contestant ang 5 bagay na isinasabit sa leeg. Makikitang nahihirapan ng contestant mag-isip ng isasagot at tanging necklace lang ang nabanggit nito hanggang sa tuluyang maubusan na siya ng oras. Marami ang tila nagulat sa suhesyon ni Joey na maaring isama sa listahan ng mga pwedeng kasagutan. Lubid, nakalimutan nyo. O ayan yung bulalas ni Joey na may halong pagbibiro. So dahil dito, isa pong kapamilya page o kapamilya account ay nag-post. Sabi ko sa inyo ang nag-react talaga rito ay itong mga kapamilya pages sa Facebook, kapamilya accounts dyan sa X, sa Twitter, sa Instagram, pati yung syempre yung sa Tape Bulaga. Kasi ganyan po katindi nangyayaring competition dito sa noontime. So nakahanap sila ng butas. At ito nga yung pinost ng Alt Star Magic. O sabi niya, this is a trigger warning clip about suicide and Joey De Leon can't shut his mouth. Really? Mga bagay na sinasabit sa leeg ay lubid? Really, Joey De Leon? Lala Soto, ano na? O yan yung ipinost ng isang page o isang account na obvious naman na kapamilya. Ikinonekta nila yung biro ni Joey De Leon sa suicide. Para sa ilang netizens, foul at inappropriate ang binitawang salita ni Joey dahil sa korelasyon ng lubid sa paksa ng suicide o pagpapakamatay. Ayon sa mga pumupuna, insensitive ang biro ni Joey lalo na sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. At marami pang marami pang mga online bashing ang inabot ni Joey De Leon. Pinutakti siya mismo ng kritisismo mula sa ilang mga nakapanood. Nung sabi nga nung iba ang lala ni Joey De Leon tumatandang paurong talaga. At sabi naman nung isa, Joey De Leon, deboto ka ng Catholic Church, di ba? Bakit mo gagamiting punchline ang lubid sa leeg? Meron namang tinawag si Joey na basura, outdated ang jokes at wala talagang sense ang mga biro. My mom's an Itbulaga fan ever since, pero never talaga akong natuwa sa Joey De Leon na yan. Bukod sa corny ng mga jokes, bastos na pangit pa ang way ng pag-iisip, komento ng isang netizen. At kaya naging top trending din ang MTRCB dahil sinabayan ng mga netizens ang pagkalampag sa Movie and Television Review and Classification Board MTRCB na ipatawag ang veteranong komedyante dahil sa biro nitong napanood sa live television. So dahil dito mga kababayan ay damay na naman ang MTRCB at si Madam Chair Lala Soto. Nag-message po ako sa kakilala natin dyan sa MTRCB at tinatanong ko kung nakarating na ba sa kanila. Pero sa mga oras na ito wala pang reply, baka busy pa kasi maaga pa So yun mga kababayan, yung nangyari ngayon, yun po yung trending topic tungkol po kay Joey De Leon dun sa kanyang lubid joke. Marami nagsabi insensitive, hindi angkop, lalong lalo na sa noontime show. So abangan natin mga kababayan yung magiging aksyon ng MTRCB tungkol dito. Kasi ito naman ganitong klaseng issue, hindi naman ito babaliwalain ng MTRCB. Sigurado ako mismo sigurado ako na bibigyan pansin to ng MTRCB sa pamumuno ni Madam Chairperson Lala Soto. Hindi niya palalampasin ito. Kaya abangan na lang natin. Ibigay natin sa mga eksperto kung ano yung dapat gawin. Kasi marami dito mga nagmamagaling. Mga mema lang So, hayaan natin yung mga eksperto ang mag-decide. Kung sa tingin natin na mali, edi yun ang opinion natin Kanya-kanya tayong opinion Pero hayaan natin itong
MTRCB. Kasi sila yung ano dyan eh, sila yung magagaling dyan eh. Sila yung naatasan ng ating presidente na gawin ang trabaho na bantayan lahat ng nangyayari sa live television. Sa mga movies, sa mga pelikula. So sila yung mas nakakaalam. Kasi ano to, mga abogado to eh. Mga abogado, mga eksperto pagdating sa mga ganyang klaseng mga bagay. So hayaan natin silang mag-decide. Huwag tayong magmagaling. Di ba?